Pagkatapos ng mahabang digmaan sa Vietnam, tumayo ang batang sundalo sa gitna ng wasak na lugar. Tahimik na ang paligid at sumisikat na ang araw. Iniisip niya kung makakauwi na ba siya. Habang naglalakad palayo sa battlefield, makikita sa kanyang mukha ang pagod at lungkot. Hawak niya ang kanyang bag, handa nang umalis. Sumakay siya sa eroplano ng militar. Umupo siya sa tabi ng bintana at tahimik na tumingin sa ulap, iniisip ang kanyang pamilya. Maya-maya, lumapag ang eroplano sa San Francisco. Bumaba ang sundalo at nasilayan ang mga ilaw ng lungsod, senyales na malapit na siyang makauwi. Mula sa paliparan, naglakad siya papunta sa isang tahimik na kanto. Doon niya nakita ang isang phone booth at huminto siya. Pumasok siya sa phone booth at dahan-dahang tinawagan ang kanyang mga magulang. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinipindot ang mga numero. Sa kabilang linya, sinagot ng kanyang mga magulang ang telepono. Magkasabay nilang nakinig habang nagsasalita ang sundalo. Ngumiti ang sundalo at masayang sinabi na pauwi na siya. Natuwa ang kanyang mga magulang. Sa loob ng bahay, nagyakapan ang mga magulang sa tuwa. Inisip nila ang muling pagkikita ng kanilang anak. Pagkatapos noon, sinabi ng sundalo na may kaibigan siyang gustong isama, pauwi at tumulong sa kanya. Tahimik na nakinig ang mga magulang. Hindi pa nila alam kung ano ang sasabihin. Huminga ng malalim ang sundalo. Alam niyang kailangan niyang sabihin ang totoo. Naalala niya ang pagsabog ng landmine sa gubat noong digmaan. Sa alaala, nakita ang kanyang kaibigan na nawalan ng isang braso at isang binti dahil sa pagsabog. Bumalik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ng sundalo ang nangyari sa kanyang kaibigan. Nagkatinginan ang mga magulang at halatang nag-aalala sila. Maingat na nagsalita ang ina, sinabing mahirap alagaan ang isang taong may kapansanan. Nakiusap ang sundalo at sinabing kailangan ng kanyang kaibigan ang kanilang tulong. Matigas na tumanggi ang ama, sinasabing hindi nila kaya. Nasaktan ang sundalo sa sagot ng kanyang ama. Tahimik niyang ibinaba ang telepono at napayuko siya. Nanatili siya sa loob ng phone booth, nag-iisa sa gitna ng maliwanag na lungsod. Sa bahay, tahimik ding nakaupo ang mga magulang at nag-iisip. Makalipas ang ilang araw, tumunog muli ang telepono sa bahay ng mga magulang. Sa tawag ng pulis, nalaman nilang may masamang nangyari sa kanilang anak. Agad silang bumiyahe papuntang San Francisco kahit masama ang panahon. Pagdating doon, nagtungo sila sa isang morgue. Sa loob, nakita nila ang katawan ng kanilang anak na payapang nakahiga. Doon nila napansin na ang kanilang anak ay may isang braso at isang binti lamang. Ang kaibigan ay pala ang kanilang anak. Magkayakap na umiyak ang mga magulang. Naintindihan nila ang lahat, pero huli na ang pagsisisi. May taong humihingi ng tulong, ngunit hinuhusgahan siya dahil sa kanyang kapansanan o kalagayan. Dahil sa kakulangan ng pag-unawa at pagmamahal, pinili siyang talikuran sa halip na pakinggan. Sa huli, dumating ang matinding pagsisisi, ngunit huli na para baguhin ang nangyari.